hindi ko ng sapat at naakalan tayo sa ikabuti at siyang nakakain. Pinipili ko sa aming puso ang gabi at ang iman at pagkakandala sa aming kapwa. Naway pag-isip mo ang puso mo sa pagkakalingan sa kapwa. Pinili ko namin na bigyan sa Panginoon sapat na kaalaman at tuntunan upang aming marisolba ang aming mga pilihan sa buhay. Ito po ang aming dalangin ng Panginoon. Maanin na po tayo. Sinabi ko ay po ay pag-isa na dito. Mag-umpisa naman tayo para hindi po tayo kaayang mali. Alam po namin yung mga gawain ng puso. Sabi po kami ang committee on Tourism Industry kasama po ng committee on rules para po sa isang dialogue sa inyong mga artists while following po. Alam po namin may mga hinanain po kayo at nais po namin doon marinig mula sa inyo. Gayun pa man po, nais po din namin explain na hindi po kami agad-agad makakapagbigay ng sagot dahil dadalawa lang po kami konsehal at 10 po ang ating konsehal. Kailangan din po namin iparating po muna sa buong committee ito bago po namin magawa ng action. Kaya ngayon naman po, humaharap po kami sa inyo para kami po mismo ang makarinig po ng mga hinanain ninyo. At asahan po ninyo hanggang sa awit po ng aming mahangkala ay gagawin po namin po ng action. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito pong pagpupulong na ito, yung nga po mga suliranin na dito sa loob ng palengke, yung ating bibigyan po ng pansin. With our Madam Chair, Aisen Barrero, ako po ay kasama ng miyembro doon sa committee na tumitingin po sa kalagayan na dito sa inyong hanap buhay dito po sa loob ng palengke. Marami na rin mga letters na dumating sa amin. Kaya ito po ay ginagawa natin ngayon para po magkaroon po tayo ng mga parang open forum na rin, mga opinion na mas maganda dahil alam po namin, kayo po yung mas nakakaalam. Bagamat kami ay consumer din po kahit paano, may naiintindihan din po kami kung paano tumatakbo yung mga hanap buhay dito sa palengke. Pero mas maganda din po, mas malalim na unawaan natin yung mga suliran ninyo o yung mga anong paraan mapapaganda po natin yung ating hanap buhay po dito sa loob ng palengke. Ang concept po natin ay limitado po dahil dito po yata sa ating lang muna. Marami pa po suliran sa kabila, pero lahat po yan ay bibigyan namin ng pansin. Ang nagkataon po, yung nasulat na aming nakalat ay mula po dito sa inyong pinalulugan dito sa ating. Kaya po mamaya mag-umpisa na po, mag-release naman po natin ulit lahat ng mga inyong mga pwedeng opinion o suliranin na gusto sabihin sa atin. Welcome po tayo lahat, maging open po tayo. Basta naniwala po namin, lahat po ng bagay ang magkakasunduan. Yan po ang importante. Meron mo ba naisabihin si Wangila? Bakit po tayo simula? O si Wangila? Ayan, si Wangila. Bali, ang nangyayari po ngayon, pakinggan lang po muna natin ang lahat ng inyong hinanain. Concern issues na hinaharap po dito sa RT1. At i-record po namin lahat ng mga at pag-uusapan po namin kung anong action po ang pwede po namin gawin. Pag may magtatanong po, pwede po kami sa amin na ang pangalan, nakabulong po sa mga nais na po para din sa amin. Okay? Pwede na po natin umpisa na. Ano po ang gusto kong mauna? Ayan. Hindi marunong ganit sa sablay. Ma'am, good afternoon po. Sir Lugos, good afternoon. Good din po sa Nadia Catherine, Umar Martina, Sir Ray, Sir Sinen. Sablay. So, yung sa hiniring, nandiyan po si Engineer Montero, si Engineer Bagila, sa kanyang mga kasama ng staff. Ako po yung sumula, pero kinuha ko sumula namin yan
John, yung pagkatahan mo, citizen. Lahat mo yan, nagpusong-pusong na ilang beses, bago nag-irap po kami ng ganyan, ng sulat. Ang ginawa namin po, tatlong beses na nag-meeting, hanggang sa pina-edit namin, pagkakasama naman ako, pagkakasama hindi talaga inedit namin mabuti, isipan mabuti, hindi lang lahat kami na-contribute dyan. So, sulat po namin yan, kasi alam niyo po, ma'am, masama po sa akin. Ma'am, pero hindi nagpapasalamat ng Dina sa grupo niya. Kahit pa paano, gumagawa siya ng paraan, matulad kahapon, medyo matao kahapon kasi mayroong contest ng pakanta rito, natutuwa maraming kahapon, medyo bunenta rin kahapon kasi mayroong na-contest dito ng Laika Sinka o Sinka. So, ito sa unang araw po na kami na paano yung ibang araw ng City Ordinance under 780 of CC dated March 18, March 28, 2011. Ang sabi naman sa ako, matagal na, makakapag sila, nagbigay kami na yan, napakuna, makakapag sa akordyon. Sa baba is 36, dalawang buwan yun, 172 sa baba. Ang nakalagay dito sa City Ordinance is 36 per store, that is 2 by 2 square meter. So, kanina kakila ako para maraming time, mapabigyan kami ng City Council sana to amen. Number 1 from 36, nakasundok kami lahat na para matutulungan na 50 daily. Kasi kung minsan sabihin sa amin na 1.5, mahirap, kanje lang yung lahat, kanje, malilit na negosyante. From 36 to 50 daily, bali 1.5. And then yung ilaw, para din mga kawawa gobyerno, matutulungan, kami na po sasagot sa ilaw namin kanya-kanya ng kontador. Pangalawang ano po namin doon na appeal, yung napapatawa yung mga kasama namin, kung pwede rin po sa January na mag-umpisa, hanggang kasi December yung medyo, mabili, kung natalo-talo naman po, kaya nag-meeting kami dalawang beses na nila meeting naman po yan. So, para pwede, iusap tayo, mabigat yung hingin namin na pag-iusap sa inyo. Sana, pinagdatisan po namin ng leader, at doon sa simbahan, yan, grupo rin sa lahat, grupo namin, pinipray po nila yan, sana pag-inggan naman namin, at ilan namin, hindi na po, salamat. Kaya po kami narito dahil pinakinggan po namin ang inyong kabila. Sana po ay magkasundo din po ang both parties para po sa mga kahilingan po ito. Bago po magpatuloy na isa po pala i-comment kasi twice na ako nagpunta dito makikita na namimigil ang Arcade 1 stallholders. Nakakatuwa po makita na napaka-active po ninyo na talagang may mga pagtutulong kayo ganyan para ma-resolve ang mga problema po ng inyong asosasyon. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Dahil napaka-active po at nakakatuwa po ninyo. Okay? Sino po ang gustong sumunod? Magandang hapon po sa ating lahat, lalo sa ating dalawang city councilor. Sir, sa ating ating Marvin at Kuy Martina at kay Juan Cres. Ang pangulang po, ang function ko naman sa akin po, kasi ako yung unang nalipat kasi sa building. At ako rin yung natapat doon sa pinakadulo ng Juan. Yung very request namin pagka-building Juan, gawa ng paraan. Nabuksan yun. Kasi, ever since kasi na mapasok kami sa building, naramdaman mo kasi yung Juan eh. Kumbaga, bilang negosyante, palit parang negosyante, Juan. Sino yung naingay? Hindi na rin maramdaman yung ibang mukha. Sino yung negosyante na bumibenta. Siyempre, lahat naman pagpamilya ng ating mga nag-over. Ang totoo, matagal namin yung nire-request niya. Ako siguro nung sa gusto rin sa may Akin Juan, siguro
limang letter siguro yung nilagay ko na puro ganun ang ko. Kasi concern lang ako, hindi lang sa akin. Tapos lahat ng one yan yung nagkita kayo. Ang hindi naman masahan namin, magkaroon ng action. Para din naman sa lahat yun. Yun lang po, salamat. Ako si Rian Ponso, sa mga po ng RT1. Pagdating po sa Cebu Admin, kami po nilalawan ng Cebu namin. At ito nga po, pag-ng boss, yung lang po yung mga naging yung lalagyan namin na tungkol po sa upa, tungkol po sa mga kanto-kanto, tungkol na nila. Isa pa po yung ano po dun sa yung natanggap namin sulat. Gusto ko lang din pong malaman yung kasagutan. Kasi po dun sa sulat ng Treasury sa akin, pinupos po kami magbayad sa bayad natin sa store. Yan nga po, inaagin namin sa inyo. Kaya nga po, ano pong kaya mangyayari sa akin, gusto ko sanang malaman sa Treasury Office kung sakali po na hindi kami palagi sa nangyayari. Yung babayaran po namin na napakalaki na po. Dahil nga po, tumutubo yung upa namin na pagkakain na po nito, dumating naman po yung isang sulat ng City Treasurer na meron naman po kami penalty dahil hindi naman po kami nagkakabayan. Almost, nag-start po ng July 1, June 1 na pagkakaalam po namin na bali sa ngayon 4 months na po. So, ang ano lang po namin, ang concern ko lang po, sa kung ano magiging kalagayan namin kung sakali po bang yung upa na yan, babayaran ba namin ng buong buo? Yung nga po, ang lagyo, yung kita po namin sila na ikikikik para mga kukurantong ng mga babae. Sana po, makataman. Itong sulat na ito, twice na po namin hinarap ko sa council with our chairman, Makaisen, committee chair, sa committee pa lang po. Pinag-uusapan po namin sa committee. Ngayon po, kasama po si Ma'am Arlene, Councilor Silon, at ako po, apat kami, na present, including po yung representative ng Treasury, binibili ng time, at saka si Market Admin po, nandun po sila. Wala pa po kaming final, although napag-usapan na po namin mabuti. May question lang po ako dun sa electric meters. Parang hindi po yata possible na magkaroon pa tayo ng isa-isang kontador sa bawat isang pwesto. Medyo mahirap daw po mag-apply sa ISELCO. Ang application pa lang. O paano po yun? Di po ba mag-shoulder na naman ang gobyerno ng application sa bawat isa na later kayo ang magbabayad sa bawat isa. Medyo may problema po. Parang, bibigyan ko na rin po kayo ng parang kung ano man ang napagkasunod, parang hindi po possible. Parang mas okay po yata yung mag-divide na lang. Doon sa, although hindi pa po final, wala commitment pa. Ang napag-usapan po namin, bawat floor, meron. Kayo maghahati na sa floor na yan. Second floor, separate, kayo rin maghahati yun. Then third floor, ganun din po. Mas magaan po at mas madali. Hindi masalimuot ang pagpapalakad. Doon po sa number 1, ay naging usapin na rin po, pero siyempre po, nakabase po ang desisyon sa lahat, hindi po namin mag-desisyonan. Although, ahasa po namin sinasabi na magkakaroon po ng solusyon lahat po. Doon po sa payment, medyo mabigat po yung inyong inihiling na i-waive natin yung June 1 to
December. Ang maaari na lang po siguro, maaari lang po, hindi pa final. Na solusyon dito, magkaroon lang ng kasunduan na hindi mabigat yung pagbabayad, maaaring maging parang installment basis pa rin, para ma-update. Alam niyo po, mabigat din po kasi ang kasanin ng Treasury. Yung nga po mga shortcuts, hindi pa nga mapa-implement dahil hindi pa rin naman nababayaran yung mga monthly dues. Hindi, paano tayo mag-shortcuts? Wala nga pong binibigay ng mga payments pa. Ang makakabuti ang maaaring maging solusyon po natin dito, dun sa una, yung mapababa, possible mapababa. Pero dun sa arrears, medyo sana po maunawaan ninyo, nakaposisyon na po kayo ng mga ilang buwan pa bago lumating yung June 1. Na sa amin po pag-akala, pasensya na po kasi kami po ay bago na. Hindi po yata kayo nagbayad ng mga monthlies doon. Parang from the start po, parang libre pa lahat muna Nag-start na po. Sana po na napag-ipunan, nabigyan natin ng paupo ng pansin. Na pagdating ng June 1 pala, magbabayad na tayo. Sana napaghandaan na po natin yun. Nasa kontrata pa po pala. Kaya siyempre po sa side namin, hindi po kami makakasagot agad na maaaring mapagbigyan itong nilagay nyo sa pangalawa. Doon sa kuryente po, siguro pinakadagas na kasunduan po. Hindi na individual. Magastos po, mabigat, mahirap yung pag-a-apply. Doon na lang po siguro tayo magkakasundo sa terror level na lang. Then doon po sa daily collection, possible naman daw po, okay lang ang daily collection. Pero hanggang divided by 20 lang po, hindi po pwedeng 20th up to 30th of the month, wala na pong collections dyan. Ang pagbabayad nyo lang po, from the first up to 20. Kaya sana po, bigyan pansin nyo na ito ngayon, paghandaan, pag-ipunan, na kung mag-uumpisa na, okay po ang treasury yata na magkaroon ng stock na mamamolekta, pero 1 to 20 lang po Pagdating ng 20 at may past dues kayo, problema na naman po yun. Ito na si Sir Charles. Pag sinasabi na si Sir Charles, ayaw niyo naman po. Sana, ngayon pala, wala pa po tayong nilalabas na pera doon sa ating mga pwesto, umpisahan na po natin magtabi bago sa mahahaba at tumadaan yung panahon bago tayo magkaroon ng decision dito, maaaring nadagdagan na naman yung buwan na bayarin nyo. Kaya po sana by January, ngayong month na to, hanggang bago mag-January, meron na po tayong makaredy na para sa January, February, hanggang March. Then yun doon sa arrears, yun mo hintayin natin yung solusyon. Uupuan po natin sa council ito para maayos natin. Then yung pangdulo po, that all occupants actually operating or not will be equally obliged to pay his or her obligation. Tama naman po. Pagka po nag-apply kung mga pwesto, kung wala ka pang nilalagay, kailangan may obligasyon. Alam niyo po ba, marami pong nag-aabang. Maswerte po kayo, nandiyan na kayo. Sabi ng mga nag-aabang, kung hindi nila kaya, kami na lang. Hindi naman po namin gagawin sa inyo. Nandiyan na po kayo, kung maaari po sana, medyo didiskarte na po tayo ng paraan para maiayos na natin yung mga monthly dues natin. Total, maaaring ngayong panahon na ito, magpapasko, lalakas po yan. At saka yung nga po, pag-usapan nyo na rin, kung paano nyo palalakasin, tulad ng sinabi ni Kuya kanina, na mayroong SILCA program, kaya dumami yung tao. Sa Manila po, ganyan kasi ang Tiangge, Tiangge din ako minsan sa Manila. Nakikita ko, ang mga nakikita ko po, kaya lumalakas, may kainan. Kaya hindi ko po alam kung anong classification ng building na yan, kung pwede ba na magkaroon dyan ng mga kainan. Yata, hindi yata pwede. Siguro ibang paraan, hindi magkainan. Siguro yung kanina na pag-usapan namin ni Kuya, baka maigali natin yung ating City Mayor, Mayor Tan, Mayor Joseph Tan, na mag-anyaya ng mga government offices na maaaring pumwesto sa taas ng building na maya-maya may umakit na tao tulad nga ng ating DTI, DIR, DFA para sa passporting at saka yung NBI.
Yan po ay parang naibanggit naman po ni Mayor Joseph before na possible tayong magpapunta at magpalagay ng opisina. Although hindi ko lang po alam, bilang Chief Executive, lahat po ng ating usapin ngayon, kung ano man po yung magkakasunduan namin sa Council, i-elevate po yan sa Mayor. Pagka sinabi po ng Mayor, okay. Actually, meron pa rin final say palagi ang ating Chief Executive. Kaya nga, maganda po na ang ginagawa natin ng mga usapan na ito para po malinawan ng lahat. Pwede po ba namin hingin ang opinion ng Engineering Department regarding doon sa pagpapabukas ng mga unit? Ginagawa mo. For conversion o allowed po ba yan o ano po ba? Para po magkaroon lang sila ng view kung ano ang mga possible na pwede mangyari. Good afternoon po. Dalawa po kami representative ng Bakilan. Hindi po mo namin nakikita pero we try to see it. Actually, ako pango namin nasa late sa office. Action po namin ito. Nag-release po kami. Kung lang po namin mamaya, kaya po po namin ng Bakilan. Asahan po niya, action po ng City Engineering through City Engineering here in Oxal. Pero kung po siya kasundutin kanina, yung sa Balay-Aglaya, naalis po nila kasi yung bypass road. Kaya ako po isang representative, kasama ko sa Engineering Bangla. Asahan po niya na supportan po kami sa City Engineering Office, in the presence of Engineer Jomo Oxal po, always yung City Engineering Office. Maraming salamat. We will acknowledge the arrival of our Councilor Actually po, ngayong hapon na ito, ang present na nakikita ninyo, si Councilor Alej, ako po, si Councilor Alcen. Meron din po representative yung ating mga ibang councilors. Andiyan po yung representative ni Councilor Catsante, Councilor Hexilor Alvarez, andiyan po yung kanyang representative. Nakikinig po sila at take note para po kung ano ang magiging desisyon namin sa council, pag na-elevate namin sa ating Chief Executive, magkakaroon po ng solusyon. Andiyan din po yung representative ni Councilor Benji si Cyber. Councilor Ando, Diligan, din po. Para lang po sa kaalaman ninyo na meron po silang representative. At karagdagan lang din po sa mga sinabi po ni Councilor Pando, hindi lang po may minsan na napag-usapan po namin ang inyong kalagayan. Kaya ganyan po namin pinahahalagan at iniintindi po ang inyong kalagayan. Kaya mag-meet po tayo halfway. Nais ko lamang din po, sinusot ko po kanina, nais ko po ipakita po sa inyo yung electric bill ng RK1. For the last 6 months po, sinusot ko kanina, ang average po ay 33,000. Yun po. So, per a month po yun. 33,000 a month. Yun po ang electric bill ng RK1. Kaya, yung mga ganong considerations po na naibigay sa atin ng ilang buwan, malaking bagay at malaking tulong na po yun para sa atin. Kaya, ngayon naman po, siguro po sa ganitong pagkakataon ay i-consider po natin yung mga blessing na gano'n na itulong na rin po ng gobyerno sa atin. At yun naman po din sana ang maging motivation sa atin para po maintindihan na ang gobyerno po ay gumagastos din ng gano'n kalaki. Sana po maging responsible din tayo, responsible din para po naman sa sagutin po ng bawat isa sa atin dito. At nabanggit po ni Councilor Pato, ayaw naman po namin na basta kayo paalisin daan. Naintindihan po namin ang inyong kalagayan. Meron po akong isang stallholder na nakausap noon. Diyan na umiiyak na
dahil nahihirapan at alam po namin kung gaano rin kahirap na hindi naman everyday marami bumibili dyan. Kaya ganun na lang din po ang pagpapahalaga namin dito sa binigay niyo pong sulat at ginagawan po namin ito ng aksyon. Pero sana po maintindihan din po natin na hindi lang po iilan, hindi lang naman po tatatlo ang nag-decide dito. Marami po kaming gumagawa ng desisyon para po sa mas ikabubuti po ng ating munisipyo. Yun lamang. Magandang hapon. Magandang hapon po sa iyo at sa inyo rin po lahat. Nung pong nakaraang meeting, nagkaisa po ang grupo na nandun po ako at yung isa sa napagkaisahan po natin ay magtatayo tayo ng kanya-kanya. Gaya po ng nabasa kanina, na magtatayo ng kanya-kanya puntador. Dahil unang-una, kaya naisipan yun, dahil doon sa, nag-aalala tayo doon sa konsumo. Gaya na nabanggit kanina, nag-aalala tayo doon sa konsumo dito sa Arcade 1. Ang konsumo natin, mula January hanggang itong August, ay September, umabot dito ngayon ng 250,000. 250,000. Kung kukumpitin natin yun sa 8 buwan, umabot tayo ng higit na 30,000 mahigit. Kung ipaplan po natin, umabot tayo ng 31,500. Ang nagiging konsumo natin sa loob ng isang buwan. So ito ngayon, nakikita natin yung kagustuhan nyo na magkaroon kayo ng sariling puntador. Napakaganda nga naman. Dahil yung konsumo niya, babayaran niya. Ganun din, parang yung harapan mo, walisan mo, parang gano'n. Hindi po ba? Ngayon, meron pong panukala rito na nalaman ko kanina sa bawat palapan. Yung sa baba ay magbabayad ng kung sino nasa baba magkakakit. Na kung paano po gagawin, yung po siguro ang pag-usap-usapan para hindi na kayo pumastos ng malaki. Kung gano'n po ang inyong mapagkakaisahan sa 70 o 60 na stall sa bawat sa ilalim, 70 stall sa second floor, at ewan ko kung ilang stall naman sa third floor, para magpumapatak lang na 500 ang magiging konsumo ng bawat isa. 500 pesos sa loob ng isang buwan. Noon po siguro, kung ano man ang inyong, magiging mapag-uusapan tungkol doon, ay nasa inyo lang kayo kung gusto niyo. Kung tutuloy niyo yung sariling puntador o yung isang puntador sa bawat floor. So yun lang po, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo. Bagamat po sinabi na ni Kagawad Pandong yung rate ay parang malabo na mapagbigyan. Pero narito po ako at tumaliwin dito na makikita sa akin. Siguro po kasi po yung unang notice natin is June, July, August. Tama po ba ako doon? June, July, August. Nagka-notice nga po kami noon na hindi namin naalam na gano'n na. Although pumirma na nga po kami. Pumirma na kami rin sa kontrata, pero hindi po namin alam na mag-aano agad yun. Mag-start na agad yun po. Kaya wala po kami alam na dumating yung notice. Ngayon po na kaano ko po sila doon sa hearing na pwede po makikiusap po, gabagatan ko, nasabi na nga po kanina na parang malabo yung baka po makuha pa sa isang hilon, na kung pwede po sana yung 3 months na unang notice namin ay wait na lang muna tapos and then mag-start na lang kami ng September. Kung ito po ay sana po, kumakatok po kami sa inyo na kung ito'y mapapagbigyan mo. Kung hindi po kasi po pwede yung hanggang December,
kahit kung mag-start na kami nitong September. At yung unang notice po namin na June, July, August parang pinaka-pamasko nyo na po sa akin. Malaki na po ang Pasko. At doon naman po yung dun sa electric. Siguro po kung mapapagkaisahan yung bike floor, meron po tayong limit para po hindi may naagrabyado, may ano. Siguro po, kung ang gagawin natin ng isang electric fan, 2 ilaw, pantay-pantay. Para po pantay-pantay din ang i-divide. Kung mag-aalipag siya pantay-pantay yung pareho po. Kasi nga po naman, kung gagamit ka ng 2 electric fan, ano ka, yung isa-isa lang, talagang lugi nga po. Kaya po siguro magkaisa tayo na meron tayong gagamitin na nakalimit lang, o pantay-pantay ang gamit. Kung 2 ilaw lang, isang electric fan. Gano'n lang po siguro. Para walang lamangan. Kumbaga sa mga hati-ari, hating kapatid. Gano'n po. So yun po ay magiging po sa inyo. Ayun lang po. Salamat po. Ay ako nga po pala si Marites Perez na ay ang nahalagang vice president po dyan. Maraming po salamat. Sige lang po, kung kayo may laman po, baka mamaya dumating na tayo sa decision suspension na. Tapos meron po ako yung masasabi niya ang gano'n. Kung pwede po, sabihin na po natin lahat para may-record po namin pagpasok namin sa council, may ayos po natin lahat ng dapat ayusin dito sa RT. Ang ibig niyo pong sabihin, tulad nung natatanaw ko ron, yung nasa may hagdanan, wala po siyang pangalan o na-install. Pero meron po siyang pwesto nga sa loob. Mag-asawa ka na iba. So ngayon, mag-voice out po kayo mag-voice out. Kumbaga po, hindi sumasang-ayon yung mga na-install. Tama po ba? Para maliwanag po, kailangan natin madidig. Kaya na po yung nahuhula na kami, baka mamaya, okay lang pala kayo na nandun sila. So ngayon, ang lumalabas po, yung hinahin ng mga may-install, meron pong nakapwesto sa loob, hindi naman walang pangalan. Ano po, i-take note po natin na ano ngayon ang consensus ng mga grupo at ng mga merong install sila sa loob. Bakit naman po, paano mo ba nag-umpisa yan? Paano nag-umpisa? Nandiyan kayo, install kayo, kasi may pumupwesto na nakabangketa, bakit yan? Pwede mo bang mga sino mga history ng ating mga... Okay, si Ma'am Tina. Ma'am, pakbigyan po kami ng background po. Hindi part of the record na naman po. Yung sigurong starting diba? Hindi natin napigilan ang ating mga brothers na mag-occupy ng space sa ground floor ng ating no? So, alam niyo po naman, ginawa natin lahat ng best efforts ginawa po namin, pero alam niyo rin, nakikita niyo naman sa dito po, pero talagang hindi natin sila mapigilan. Okay? Then, meron po akong 2 stalls na baba. Hindi sa akin, no? Okay. Yung ating food cart, okay, at saka yung ating coffee vendor, na alam niyo naman inalaw natin, pero sa lahat po ng mga nagpo-pwesto sa ating ating one ground floor, sila lang po yung ating nakikita. So sila lang po ang pinaka-source of income ng ating ating, at ang ating reason po, kaya nilagay natin sila dyan, kahit yung pinaka-design ng ating ating for food carts, para maka-attract ng tao. Para yung mga atiro, maating ka natin, o kaya pagbibili ka ng soy or ng coffee, diba? And sila lang ating talaga nakikita lang ng ating city center. So, 2 lang po yun. And also, gusto ko i-announce sa tuwing Sunday po, meron pa tayo sa matitipid na dyan ng 50 pesos, no? Ito po yung ating sell po. Kasi yung sell po, meron po silang mobile collection na gagawin nila every Sunday. Ito po ay sulong din sa ating mga taga-palete, para hindi natin mamasay papunta ng Kalay. Okay? So, yun po yung ating nakikita
Yan. So, hindi natin kailangan questionin yun kasi yun ang approval din ng ating mga nakakataas na siya. Pero yung po mga nabanggit ko din namin ni Sir Rick na mga nag-squatters, ilalim ng hagdan, ang totoo kung ilalim ng hagdan, meron na po kaming proposal na gawin natin parang bodega o storeroom ng country para yung ating mga reading materials meron tayong paglalagyan ng mga kalat. Kaya lang, yun na nga po nangyari sa atin. After June 30, talagang hindi natin masipilan yung iba natin mga kapatid na i-occupy. Sila po yung mga inas na yung mga sunugan, and alam ko naman yung maging security natin. Siguro, yung concern na magbubuksan yung mga kanto, pwede na maaaring mabigyan agad na pansin yung mga bagay niya. Meron na talagang mga hinaing at problema na medyo mas lalong, sabi ko sa kanila, nakakaiyak na dahil hindi kumikita. Sabi po sa council, baka maiyak na rin. So dahil yung ating pag-uusapan na ayusin. Apa? May representative po tayo sa Treasury para bigyan po natin yung kanilang opinion para po mas malinawan ulit tayo. Lalong-lalo na po sa ating mga mas marami po silang hinaing na nararamdaman sa ating store owners. Para na po maging open po tayo. Hindi ko nga malalaman kung dapat ko bang sabihin dito. O, grabe, kumakain ko eh. Nakakawalang gana. Alam niyo naman ang papel namin, no? Yung concern ni Madam Vice President. Ewan ko kung naka-attend sa meeting. Yung unang Hindi niya binabanggit. Okay. Uulitin ko doon sa mga hindi mo nakatanong. Uulitin ko rin. Sinabi ko sa nasa treasury, talagang pera-pera lang. Akala kami pera. Talaga, pagka yun po ang mandato sa amin, hindi po uupulan retroactive ang isang batas o Not totally directly. Hinihinaw ko lang po yun. So, doon po sa mga nakatanggap May napagkumanto. ng notisya namin, yun po ay increase na as it is. If ever na magpapalibigyan kayo, Pero patanong. magmula sa June hanggang doon sa buwan, bago kayo magpapalibigyan, mananatili po yun at mananatili yung tinatawag na surplus and interest. Ako lang yung tinatanong. That's the harsh reality. Ikaw, yun. Maaari pong mabigat ang batas, pero yun po ang batas. Pinapaliwanag lang po namin sa inyo na 25% surcharge plus 2% interest on top of that every month. Not to exceed 72%. Okay, isa pa. Para minsan nasakit eh. Ito ho, hindi sa aming galit. Pero, tatamaan ho lahat. Ang Bureau of Internal Revenue ay nagpalabas ng direktiba na nagsasaad ng lahat ng kinikita ng gobyerno lokal sa paris po ng pagpapakuha ng pwesto is subject to VAT. That's 12%. So on top of that, the 3,600 is still subject to VAT pa po yun. Na nakuha po ba? Yung 3,600 VAT tama ba po? Plus 12% VAT pa po yun na hinihingi ng BIR at hindi po kami makikinabang doon. Ipinapaliwanag ko lang dahil hinihiling na po ng Bureau of Internal Revenue na magbayad na po ang gobyerno lokal ng value-added tax. So, 3,600, pag hindi ka nakabayad, may surplus ng 25% at 2% interest at yung po pinatawag na value-added tax. Hindi po sa amin mapupulot. Ngayon, iniiwanag ko lang ha, para maya-maya, may issue na naman lumabas na hindi na nga kami makabayad, papatungan pa yung kanan ko super.
Ito po, masakit na realidad man. Diba? Ipinapaliwanag ko na, pinaakapos ko po. I'm sorry kung medyo masakit panitan, pero yun po ang realidad. Kaya doon po sa immediate ni Madam Vice President, ayokong maunsyang kayo. Pero ang batas po hindi retroactive o hindi po pwede. Halimbawa, na-approval ng December, pati yung June na, hindi po. Yan po ang realidad. Habang nililihan na po tayo, tuloy natin. Meron pa may sasabihin. Doon po sa Treasury Office. Tungkol po doon sa sinabi ni Sir na hindi ibig sabihin, babayaran po na Hindi ko naman sinasabing ganun. Hindi ko ba yung mga nakatanggap ng ano. Hindi Yung nga po, ang pinagkakaalam po namin kasi, hindi ko may alis kahit po sa Kampina, nasabi sa amin po yun. Kasi po, ang effective ng ang bayad talaga Hindi ko is may alis sa'yo na lang. July 1. Hindi po umaabot sa July. Yung po kasi yung po pinag-ano namin. Kasi July 1, then August, yun lang po sana ang hindi po namin. Kasi po, nakasama po yung July, August. Ang kung natin ng ano po, ano lang po, pag-ilinaw lang din po, dahil kasama rin po kami sa meeting yung kay Mayor, pamilya si Mayor dito, na yung dami po namin Mayor, kasi Mayor Alvin Navarro, na sabi niya po sa amin, huwag kayong mag-alala, hanggang June 31, libre pa ang kumayo dyan sa ating one. Sabi. Kaya mag-i-start po sana kami kung tama lang po, kung ano, ano na po, correct na po, kung mali lang po kami. Kung mali lang po, yung ginamit ko ngayon. Sabi ka. Kung saan po ba daw kami mag-start? June o July? Nung nag-meeting po kami sa council, apat po kami, si Councilor Aisen, Councilor Ali, Councilor Hex at ang Pulipot, naging usapin po namin ito dahil sa hindi naman yung abuse. Tapos, that time po, may binanggit si Martina na meron pang nagitawan ng ating ex-mayor na pwede pa sila yung file ng June. Nagulat po kami kasi ayon sa aming pagkakaunawa, kayo po ang gumawa ng sulat kasi sinabi niyo rito, ang hinihingi tawad, June 1. Kasi siyempre po, doon kami nagbase. Kung niliprint na po para sa inyo yung June, nung ng ating ex-mayor, o yung dating administration, sana po, nilagay na rito, July 1. Para hindi na natin naging problema itong June. Ngayon po, doon po sa sulat sa inyo, ng City Treasurer na sinisingin na po yung mga arrears na to, ito nga yung ating aayusin at pag-uusapan na hindi maging mabigat para sa inyo, susolusyonan namin. Kaya na po, parang hanap buhay po kasi ito eh. Nagbabayad po ang city government ng ating bill ng December 25, hanggang June, na wala naman nakatanggap na bayad sa mga umuupa. Parang panugi po ang nangyayari sa ating sila. Walang individual na tao man dito. Yung gobyerno po, yung syudad na nagbibigay sa inyo, tapos nagbabayad po siya ng kuryente dahil sa upa na manggagaling sa inyo, wala pa naman po pumapasok sa ating syudad. Yun po isang mga napansin namin dito. Parang nagpapalabas ang ating syudad, pero wala naman pumapasok sa umuupa sa kanya. Sana na po, maunawaan nila rin na paghandaan nila po ito. Kung ano man ang maging decision dito, dapat ready po kayo. Kasi po, tulad ng sabi ko, ang dami mong sumusunod sa taas. Kung hindi nila kaya ngayon, kami na lang, kung sino man.
marami po nag-i-interest sa mga pwesto dyan. Kayo ba ang nagbitawan niya o hindi? O hindi po, di ba? Kaya po ito, paghandaan po natin. Hindi po magiging masakit ang desisyon namin dito. Ma-favorable although hindi marami masasabi kung ano at kung paano. Pero sana po, ito po kasi yung obligation natin eh. Nabigyan na tayo ng unang mga panahon na wala pa tayong upa. Tapos ang sabi pa, June 1, actually may problema po tayo sa June 1. Wala po tayong record. Pero wala po nagbitawan sa inyo. Wala po sinabi sa inyo na letter. Ibigay po ba ang letter sa grupo nyo na okay, paano po kaya legalidad po kaya usapan natin dito hindi po yung pagiging magkakaibigan at pagiging magkakakilala. Paano po namin susolusyonan ito? Ako, bakit na-waive po pa ng June 1 to June 30 as yung ebidensya nyo na kayo ay pinayagan ng ibang bayan? Mabigat po, nasuliran din sa amin ito. Dapat po sana may record kung meron. Magiging usapin pa rin ulit. Kaya yung pinapaliwanag ng ating treasury, yung pagtatax po ng BIR sa gobyerno natin, na magtatax na kami ang city government sa BIR, pero wala naman kami koleksyon. Na sana meron at nag-a-attend ng koleksyon na gaya sa inyo. On record lang, meron singilin, pero wala akong pumapasok sa bayan. Sana po maunawaan na rin natin na may obligation po talaga tayo na dapat ayusin. Pero sinusolusyonan. Ito nga po. Baka po kayo bigyan ng ating Councilor Arlene, mas marami pong experience na maaaring masagot na po. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa presence po ninyo na ito po pagpunta ko namin dito bilang tugol doon sa inyong request na mapakinggan ang inyong bahagi doon sa mga inilatag ng panukala. Sa totoo lang po talagang napakaraming usapin ng palengke. Kasi ito po ang buhay ng ating siyudad. Dito po masasalamin ang kalagayan ng isang bayan. Pag masigla ang palengke, masigla ang ekonomiya. Pag bagsak ang palengke, kahirapan ang pinagdadaanan ng isang bayan. Yun po yun. Salamin po ang palengke ng kahit anong bayan. Ngayon sa usap, marami po kasing items di ba? Na refer. Maraming, tapos nagsasama-sama pa siya ng mga usapin ng papat, stall na walang stall. Talaga may hihilo ka sa dami ng mga kwento makakaloon. Isa-isahin po natin. Bali, iset lang po natin yung tone ng pag-uusap natin bilang exploratory talk. Nag-explore po tayo ng solusyon sa mga problema na nilalatag po ninyo sa amin. At doon po sa nabanggit ni Councilor Pandong, nilalatag din niya sa bahagi ng lokal na pamahalaan, ano din naman yung mga pinagdadaanan ng ating lokal na pamahalaan sa usapin ng pagpapanatili ng ating. Sa madaling sabi, hindi po ibig sabihin napakayaman ng ating siyudad, yung nag-aabot na tayo na sa kuryente. Siyempre po, ang market po ay nasa ilalim ng economic enterprise. Hindi po ito sa sektor ng social cluster o charity. Kaya dito po maliwanag na pareho tayo ng obligasyon. Unlike po pag sa social services, pag sa mga may kapansanan, senior citizen, medyo ang gobyerno lenient dyan dahil underprivileged ang pinag-uusapan. Pero pag sa market, ina-empower natin ang ekonomiya ng bawat isa. So, merong angking responsibilidad para mapanatili natin yung buhay na palengke. So, usapin po ng pagbabawas ng renta, hinihilingan na po namin ang market, ang treasury ng records, comparative ng sino-sino ang nagbalad mula noong nagsimula at sino-sino ang hindi in good standing. Masakit man sabihin, may delinquency in terms of payment. Kasi hindi pwedeng palaspas ang desisyon. Case-to-case basis.
Hindi ho pwedeng humingi ang isang tao na hindi pa siya man lang nagbigay o nabis. Ngayon, bahagi din siya ng mawawave ang kanyang mga obligasyon. Ibig sabihin, sinakyan niya yung request ng mas marami, hindi naman ho yata patasyon para dun sa mga nagpilit na makapag-ambang dun sa kanyang naging partisipasyon sa paggamit ng ating natin. Kaya pinaliliwanag ko, case-to-case basis. Now, so usapin pa po ng yung payment will start on November 14, nabagin nga ko kanina. Ang unang punto, kaya bang i-decrease o hindi? Kailangan ko ay magkumpara muna tayo ng mga karanasan mula sa iba pang mga palengke. Yan po yung naging margin order. Hindi muna tayo pwede mag-desisyon agad-agad kasi ibabattle natin yan dun sa kabuuan ng palengke. Actually ho, ang laki-laki ng hamon sa ating lokal na pamahalaan, sa market, sa treasury, sa committee ng business, no? Bakit ho? Kasi dahil hindi nagawa ang RK, medyo ang rates ninyo ay nasa panahon siya na pinonsidera siya na kung ang halaga ngayon ay ganito, more or less ang rental ay ganito. Pero kung ikukumpara nyo sa old market, no? 1996 or 98 pa, yung batayan ng kanilang stall rentals, lugi-lugi ho yung iba pang mga pwestong bago pa lang tulad ng RK. Kaya yun ho, isang concern din ho yun na kailangan itaas namin doon dahil mahuhuli tayo masyado. Imagine niyo kung ang per square meter ng old market ay 8 pesos per square meter, per square foot ba? Square meter? Diba imagine na 8 pesos sa inyo magkano? Pero hindi naman ang ibig sabihin na dahil hindi na decrease yung rental nyo dito, papatay natin sa kanila. Hindi ho uubra kasi magkaiba ng kalagayan. So may mga pina-prioritize po at pinag-aaralan na maging naliwanag sa ating pareho yung mga batayan natin pag tayo nag-desisyon. So yun po. Sa usapin ng electric meters, pinapakita ko kung gaano ka-responsable ang mga nasa loob ng RTA. Kasi nga po, dapat kung gamit nyo, konsumo nyo, bayad nyo. Mahirap naman po yung ginamit nyo, tapos bayad kami. O bayad ang lokal na pamahalaan, hindi lang tayo nasa local government. Unfair po yun, di ba? So, tingin ko po, pwede natin i-push. I-push natin itong usapin ng electric meters na nagmula sa inyo. Sige ho, malaking bagay na ho yun. Kasi sa tingin ko, paano ba natin sisingilin yung mga hindi pa nabayaran? Eh kung nagpapadecrease pa, di mas, sayad ka na, humukay ka pa para lalo kang sumayad. Di ho ba? So, tingin ko ang positive ho na pwede natin gawin. Kinakonsider ho yung pag-decrease. Provided, bigyan nila pa ho kami ng panahon para maaral pa ito ng mabuti. Ayaw din naman ho namin maging unfair sa inyo. Pero po kasi, usapin ito ng mas malawakan. Kung meron pong nakaambang increase ng rental, ang old public, maaaring sigurong isabay, kung hindi man, mas tataas din sa inyo, ipagkalas. Para at least, class legislation, hindi selective. So, isa ko yun sa considerations na pinag-aaralan ng housing at ng executive department. Doon po sa daily collection of rentals, I don't know kung nasagot na po ng treasury. Yung 1 to 20 days na collection, no? Daily. Para mas madali kasi bumulong ng residente sa 100 agad-agad, di ba? Para nasanay kayo, halata ko sa tayo nasanay, puro teardrops. No? And then, yun po, yung equally obliga ang bawat stallholder na magbayad ng obligasyon. Siguro ko ito, reflection din ito. Bakit yun yung suggestion sa electric bill? Okay? Now, dun sa usapin na may papa, na-mention nyo, may mga kapatid po tayo Muslim, nandito sila. I think we have to meet. I think we have to talk. Meron yung organization na requesting to be accredited sa sanggunian.
May kaukulang responsibilities po yan. Kailangan humit po natin sila. So we can lay down the cards ng sinasabi, hindi na napigilan. Opo. Kasi ho, mahirap na marami hong nangyari sa bayan na ito na dahil hindi napigilan ay naging kalakaran. At hindi ibig sabihin pag naging kalakaran ay tama yan. Kaya pinaklaro ho natin. Kailangan manatili at maging on top of malakas, kasusunod dito kundi kanya-kanya. At ang resulta, kawalan ng kaayusan. Kaya yun ho ang hihingin natin. Gusto natin ng kaayusan, sumunod tayo sa mga patakaran. Kaya kung meron rin po, itong mga reports na ito, pwede mo mag-schedule tayo na susunod na meeting kung sino po yung sa tingin natin kailangan mapaliwanagan. Ano ho? Kasi kailangan po may konsulta ang mga bagay katulad niya na dito lumabas, pag-usapan mo natin. Okay. And, dun po sa usapin na pagbubukas ng mga corner ng arcade, tingin ko kaya ko. Since meron namang positive response ang engineering department, kasi ho kailangan lahat dumaan sa konseho. So I think this is one measure na pwede ho namin galawan right away in response po dun sa mga sulat ninyo. Magbunga man lang, hindi man kabuuan, kalahati man lang ng inyong hiniling ay merong positive na action. Hindi ibig sabihin sinasara natin ang usap sa mga nauna, mas komplikado lang po kasi siya. Kaya unahin natin yung kaya natin i-achieve sa ngayon, sa ganitong level pa lang po. So, yun po. Kaya exploratory talk po ito. At siguro maganda itong may ganitong continuing na consultation para po dito naman tayo tututo. Nalalaman natin. Hanggang nag-uusap, may mga ayos po tayo. Maraming salamat. Sa mga nabanggit po, sa mga nakapapandaw, mayroong naman nakapagsalita para sa party na yun. Nang marinig naman namin, bakit meron po ba kumaten? Although alam naman natin, hindi store orders, pero makakikinig, meron po ba? Okay. Yung iba po, other concern po, para meron pa po. May karagdagan lang po akong katanungan para po sa representative ng ating city. Kasi po, hindi po, yung po mga binigyan yung notice, at saka lahat po na nakatira dyan sa, o nag-install na dyan sa ay hindi po lahat ay nakapirma. O pumirma ng kontrata. Meron po kasi mga ilan dyan, hindi ko naman pala kung ilan, pero meron po dyan na hindi po sila po pwede mga kontrata. Paano po yun? Na, kasi po sinabi mo po kanina na batas ay batas, na kahit na yung aming kahilingan ay makapuban sa kasakali, pero yung nauna na naman namin ay kailangan pa ng bayaran. Paano po yung hindi nakapirma noon na tapos kami na nakapirma ay babayaran po yung simula ng nabigyan nung nag-start na po yun. Paano po yun? Gusto ko lang malaman, nakaklarify ko yung gusto niyo malaman. Yung sinasabi ninyo, hindi sila nakapirma, pero nakakatanggap ng milisya. Ano po ba? O wala ng milisya. Pero nakapwesto po sila. Okay. Sana, Madam Administrator, kung mapoprovide ng list of those who did not sign. Kasi po, ewan ko kung tama ako sa pag-intindi. Nakikinabang ka, pero ayaw mo makakaya. Is that okay? Tama po ba na ikaw ay nakinabang sa isang bagay na nasa gobyerno? Pero ayaw mo magbigay ng iyong patungkulan.
Kasi one it takes two to tango. Kaya ito, para ho sa amin, inuna lang namin yung may record as per contra. Sabi ninyo, unfair sa inyo na sinisigil namin na sila walang matatanggap na notisya. This I have to consult the legal department regarding that. Pero sa inyo narinig muna, unfair yun. Nasabihin ko man, nakikilaban tayo pare-pareho. Baka yung baka ng mga nasilero na nasa sabungan, baka sila kayo nasa front, baka sila kayo nakalugar sa Manila. Hindi siguro talagang may iwasan ang reklamo sa iba. Pero para sa akin, personally, dapat na makagawa. Lalong na kung ever since na binuksan ng article na yan ay nakaposisyon ka na, hindi kaya naman nakakanya. Nakikinara ka mo siya, hindi naman ang magbigay. Para sa akin, parang na siguro naman tayo. Kaya nga, una-muna, yung namin ang listahan, ikalawa, kukonsultahin namin ang legal department. Kasi kami, kaya namin pinadala ng sulat ang may mga kontrata, may legal basis kami naman. Meron nga ang sinasabi sa batas, sinuki. Kasi kung napapansin ninyo, yung nakapaligid dyan ng mga vendors natin, ultimo kapiranggot na lugar, 5 piso sinisilid dyan. Ano na yung pinipin ka mo? Matandang araw. Nasa sa loob kayo ng building. May kuryente kayo. Nasa mga pagkakas magbayad ka ng obligasyon naman sa gobyerno. Huwag ko naman masyado sa anong one-sided ang dapat. Ano ang opinion mo? Para sa akin, kapasibilin lahat. Lahat ng nakikinabang magbayad. Sa Dorado Dumaman, paano po umabot na nagkaroon kayo ng association dito? President po kayo, hindi po. Tapos din, nung binubuo niyo po yung association, ay officers pa lang. Alam niyo rin po na mayroong mga co-store owners kayo na wala sila sa kontrata o ano man. Sige po. Bago lahat, pwede mo sa mga kapit. Dr. Thank you sa presence ninyo. Pinapakinggan yung nilay namin na nabigyan ng medyo linaw yung sulat namin. Ito po yung bago lang pa ako dyan. Kasi dati nakapalingkay pa naman trapo. So nahito ako ng 8 taon. So nung dumating yung asawa ko, siyempre wala nang nangarap buhay. Nag-ientis Taiwan. Patutong hirap ang ginapag ko dyan. Then, nag-iusap ko yung pinan, kapay ko. Gusto ko sana kasi ako nag-fight dyan noon na ako tumulong sa gobyerno para mag-iba na rin kasi maganda promesa ng gobyerno. Nagagawin yung store at ako rin sana magkakaroon sa baba. Pero kung matagal ako nawala ako sa long life, nawala ako ng pwesto sa baba. So nabigyan, salamat din kayo mga, nabigyan din ako sa taas. Kahit pa paano, may pagkumpisahan na ako. No? Kahit na walang lumaki at that time, isang taon na sa araw-araw zero kami. Pero ginagawa ko, nag-roll lang sa iba. Sa ibang nag-roll ako sa mga kaibigan, nag-roll ako sa price pa naman ako. So, ganito sir, ang unang presidente dyan, ano ang story ng mga isang wakil si Ben Tolentino, ang presidente. So, nagkaroon na yung bago mag-eleksyon, nagkaroon ng reorganization, kasi tuwing patay na ang organization ng arcade kasi. Sila mismo ang natawag ng reorganization na committee, wala namang kabahan-bahan na bumalik kasi sakit ng gulo. Tatatan ko po sa sakit ng gulo, lalo ko may sakit ako sa puso. So, nag-arrive po kami dyan sa pag kami pumasok naman, nagbayad kami ng 2 months. 2 months ang diniposit namin sa baba, i-72 pedestal. Sa akin, sa taas,
pero isa pa rin ang award sa akin, kaya 12,000 ang binigay namin ng mag-asawa sa taas. Pang 2x4 yun eh, 2x4 yata ito, 2x4. Pero ang isang na 2x2 is very small para sa isang nagagamit. Kaya mo na ng 30 million, puno na yan, yung 2x2. So, marami yan dyan, naawalan siya. So, magkakaibigan, tumagang makasama ko, pero sila, away, kung sila nag-away-away sila dyan, kasi mati nga yung Diyos. So, dumating yung, pagkatapos ng eleksyon, kung nag-history ko siya, kung bakit nagkaroon kami ng pirmahan. Ang sabi nila, pababa daw ang renta. Ang sabi ko naman, paano tayo mag-apila? Wala tayong pinangawakan ng kontrata. So, gawin natin, nag-meeting kami, hati yan, lahat, majority yun, 80%, ayaw, nakakakot. Kasi mababait na tayo niyan. Hindi nga rin, siyempre, kailangan tayo, pagkano ng gobyerno, pero kailangan naman siya natin. So, yung iba, pinag-visit ko, kinuha ko yun, Trumel, yung Akaya. Kinuha niya yung city o sila, pinakuha ko yun. So, pinasa namin, pag-meeting kami, pinamakin, hindi, ganun talaga yun eh. Then, iniliwanag ko, pirma tayo para mayroon tayong basis na magkapila para ibaba yung renta. Yun po kaya nagpapagod ng kontrata. So majority rin po dyan, half yata ang wala, ayaw nila kasi ayaw. Pagkapila na yan, sige na tayo. Ito na, nagdumating ang notice, ito na. Tarantala tumakasama ko, akya ko sa taas. Ako na sinisisi ngayon, ito si Pres eh. Sabi niya, ako na sinisisi ngayon. Tignan mo, sinisigil na tayo. Sana na tayo nagbibinan, di wala pa sisigil. Ako, hindi kong malakas ang benta. Ako na sinisisi. So, nag-meeting kami na naman, kaya nag-garage ko mo dun sa akila ko namin. So, ang masama po nito, tinatawaran kami ng mga firma para yung sabihin, tanga-tanga kasi kayo, parang gano'n. Tumiyak na yung kasama namin, pagbuwan sa amin. Kaya, nag-meeting kami, nag-garage kami sa letter. Yan ang po, sir. Tama. Meron ba po ang sumagdagdag? Si Mama Lee, yung sasabihin. Gusto ko lang po mag-clarify sa Treasurer's Office. Meaning ho, yung mga binabanggit na mga walang kontrata ay ginamit na ang property since sila ay pumasok po sa arcade na hindi nagbayad. Gusto ko mag-clarify na identify po ba natin ang mga thoughts na na-occupy na hindi nagbayad? Exact number. Kasi base pa na sa kanila, unang meeting kasi, may mga nagsabi na kami ayaw namin po lang ng mga pero sila yung mga ano po lang, yung pastor isa daw siya sa iba. Sabi yung sa akin din. Kaya, ibig kong sabihin, wala silang pinangangahawakan para sila ay nandyan. Okay. Having said that, pwede mo ba kami pumili ng documents certified by the City Market Administrator? Sino-sino itong mga stallholders natin dahil nawalan na nag-stay, magsa-certify na they stay sa arcade ng ganitong panahon, wala silang binayaran, please furnish us kasi this will be our basis for calling the attention ng legal officer natin to take action. magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid, lalo na sa inyong mga engineer natin. Ako, isa, hindi nagpirma ng kontra. At saka, may pwesto ako dyan. Nakapwesto ako dyan sa Atkiban, January. Matagal na nag-apply kami dyan. Mula nun, hindi kami nasulog, nag-apply si Messi dyan. Hindi kami pinapasok. Nasulugan kami, nag-apply kami dyan. Pinapasok kami, January. Yun. Tumawag sila sa Metesi Press. May meeting tayo dahil sa mga pwesto dyan. Doon sa taas, nandoon ako.
Ang titira ko, pumirma kayo sa contract para hindi mawala sa akin iyong mga pwesto natin. May hawak kayo na para katibayan sa atin ang mga pwesto. Yan ang sinabi niya. Yun ang nakarinig siya. Tapos ako, di kami pumirma, nakita namin iyong kasama niyong bayad sa pwesto. Nabigatan kami doon, galing kami sa sunod. Hindi naman kaagad bumalik yung nasunod sa amin. Hindi naman kaagad bumalik sa amin. Hindi kami pumirma, hindi kami kasayon sa iyong 3 cents. Ang nandun sa isip namin, baka bumaba yung OPA. Yun. Pero sa contract, hindi kami pumirma doon dahil sa iyong mga kwan namin. OPA namin na nakasama doon. O contract lang, dito kami humingi sa contract sa inyo, bagong mayor at saka bagong mga konsilya. Diyan kami humingi sa contract at saka yung OPA o babawasan nyo. Kasi katulad yung sinabi niyo, gawin natin ang paraan. Yung akin, yung sa anak ko na yan. Yun na lang. Isa kami na hindi nagpirma doon sa contract na pinapirma nila sa amin. Sa totoo lang, hindi namin kaya yan. Kaya katulad yung sinabi ko na hindi kaya dahil bumalik yung nasunod sa nakapwesto siya. Pero sa batas, hindi kami lalapit sa batas. Basta sa batas, yun na lang nakakuha namin. Hiningil namin. Pero sa kontra, kung pagkakas namin sa kontra, at saka yung batas nila, ibibigay ninyo sa amin, sa rental namin, hiningi namin, pababaan yung rental, ipirmaan niya. Yung natin, hindi kami pumirma, baka katigas ang ulo. Hindi yun. Katulad na sinabi nila, tinatawa namin sila, pero hindi namin tinatawanan sa dahil sa pumirma sila. Sila ang nagsabi. Kung mayroong narinig sila sa mga kasama namin sa hindi pirma, doon nila sabihin. Bakit nila tinatawanan kami? Pero ako hindi lang yung iba. Hindi lahat ay tinatawanan sila. Pero ganun ang sinasabi ko, katulad yung sinabi niya, ang reta, bumaba, pero dahil sa kontra, ganun ang hindi ako pumirma kay kasama doon ang kontra doon, hindi namin kaya. Kasama ko lang. Yun na lang ang sasabihin ko sa inyo. Madam Chair, we'll take note of your statements po. Agawad. Madam Chair, yes po. Magandang po sa inyo na muli. Dadagdagan na po lang po yung sinabi dito kanina. Ang totoo talaga, isa rin ako sa inyo problema. Kasi yung kagawa din sa inyo magulong sa COVID namin. Kasi matagal ko na kasi na-applyan yan. Parang matapos yung action naman. Parang complex ako na parang baka hindi mabuksan yun. So wala din silbi na kukuman natin ako dyan. Ako naman, kaya naman, kung saan nalagos, okay naman sa akin lahat. Ang sa akin lang po, mabigyan din kami ng pansin. Kasi hindi na talaga ang hingin namin yung mga iba, kung nabigyan sila, paano na mga kahit hindi na makalawan yung site ko, papasok ka sa English entrance, kung baka may nakaharang ng oras. So kung hindi ka mapasok sa loob, hindi ka rin mapapasok na yung mga question dito. Doon naman sa kanila, ganun din ang sitwasyon ito. At saka, doon sa nakakatawa ko yung kagawan mo sa kanya, may ibangan ako kasi doon hindi na kasi nagpupulog yun Minsan yung mga bata na sa atin, naglalaro sila, minsan may mga kamitingan sa ulo. Ang ina naman pinatatakot kami doon, baka bumigay yung buwan, matisgan pa sila. Kahit ako lang nagawa na sa inyo na, sana mabigyan din na action mo kasi kung ano ang walang patakaran ng akin,
ang ganang pansin ninyo. Kasi hindi na pa namin. Alam namin yung pa ng buwan, pero sana yung kaibigan din namin. At kayo naman ang makakapagpatuloy ko talaga kung ano sinasabi ko hindi. Yun lang po, salamat. Meron pa po ba sir? Yung pagbubukas ng gilid at sulok na sinasabi niyo mukhang palapit na sa katotohanan. Yun ang dimension. Ipilit na po namin siguro yun. Para yung hinay-hinay, hindi siguro mabigat para sa... Pero yun nga lang po, sana ayusin po muna natin yung hanay natin. Ayusin po, umahanay po.